Nasampulan ng Land Transportation Office ang isang motoristang pasaway na tinakpan ng kanyang plaka para hindi mahuli sa kababalik lang na no contact apprehension policy. Suspendido ngayon ang kanyang lisensya at pinagpapaliwanag ng LTO. Samantala, plano namang magdagdag ng Department of Transportation ng mga bagong tren para matugunan ang pagdagsa ng mga pasahero sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. 5 araw matapos ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, may mga kamote at pasaway na motorista nang nasampulan ang Land Transportation Office. Gaya ng motorcycle rider na ito na tinakpan pa nga ng packaging tape ang huling 3 letra ng plaka ng kanyang motor para lang makapuslit sa NCAP. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng violator na napag-alamang ding taga San Juan City. Na-monitor ng ahensya ang pandarayang ito sa tulong na rin ng mga viral post sa social media na may caption pa ngang, NCAP, no problem. Ayon kay Mendoza, malinaw na pambabastos ito sa batas at hindi palalagpasin ng mga motoristang katulad nito. Paglabag ang modus na ito sa Section 18 ng Republic Act No. 4136 o Proper Use of Plate Numbers. Nag-issue na rin ang ahensya ng show cause order laban sa may-ari ng motor habang iniimbestigahan naman na kung mismong registered owner talaga nito ang nagtapal sa plaka. Naglipana na rin sa social media ang ilang litrato kung saan ano-anong pagtatakip sa plaka ang ginagawa makaiwas lang na mahuli sa NCAP. Kaya babala ng MMDA, 5,000 piso ang multa ng sino mang mahuhuling gumagawa ng modus na ito at malala pa, maaaring kansilahin ng tuluyan ang kanilang lisensya. Samantala, pinaplano na ng Department of Transportation ang pagdaragdag ng 3 pang tren sa MRT-3 para palakasin ang kanilang serbisyo. Ayon kay Secretary Vince Dizon sa press briefing sa Malacanang ngayong Biyernes, ito'y para pagaanin ang buhay ng mga commuter, lalo na sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Nasa 20 trains na po tayo ngayon, pero gaya po nung inanunsyo natin this week, gusto pa natin magdagdag ng 3 pa sana. No, tayo po'y kasalukuyang nakikipag-usap sa Sumitomo Corporation ng Japan para madagdagan pagalo ang mga train natin. Of course, without compromising the safety of the system and the safety of the trains. No? Anya, malaking tulong din ang dagdag 1 oras sa operasyon ng MRT tuwing gabi para iwas traffic at mabilis ang biyahe. At para lalo pang mapabilis ang biyahe ng mga commuter, nakatakdang ipatupad ng ahensya sa Hulyo ngayong taon ang cashless turnstile system. Sa sistemang ito, hindi na kailangan pang pumila ng mga commuter sa ticketing stations dahil pwede na ring magbayad gamit lang ang inyong smartphones. Baka pati credit card pwede na, itatap mo na lang. O yung phone mo, itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumigay ng beep. Malaking tulong anya ito para mapaiksi ang pila sa istasyon, lalo pat nakitang epektibo ang una ng ipinatupad na cashless transactions kahit sa mga single journey tickets. Inaasahang MRT-3 at maging EDSA busway ang magiging takbuhan ng mga pasahero para makaiwas sa trapiko kapag sinimulan na ang EDSA rehabilitation. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.